Hello everyone, this is again Professor Vincent Tori Bongolan. Pag-usapan natin ang tungkol sa resolution na kung saan ay isinumite di umano ni Senator-elect Rolando Bato de la Rosa. Ano nga ba ang tinatawag na resolution? Ito ba ay legal at naaayon sa impeachment rules na nakasaad sa ating konstitusyon? At ito rin ba ay naaayon sa Senate Rules on Impeachment? Okay, so pag-usapan muna natin ano nga ba ang definition ng resolution sa Senado. Okay? Ito po ay isang uri ng opisyal na pahayag o panukala na isinusumite ng isang senador o congressman sa kanilang chamber upang magpahayag ng kanilang opinyon, ng kanilang saloobin o ng kanilang posisyon kung ano ba ang kanilang paniniwala o ano ba ang kanilang side pagdating sa issue na pinag-uusapan. Okay? So, iba po ito sa isang batas. Ang resolution po kasi ay hindi kinakailangang pirmahan ng isang pangulo. Karamihan po sa resolution ay wala pong bisa, no? Wala pong bisa ng batas. Ibig sabihin hindi po ito batas, no? Na kinakailangang sundin at ipatupad. Ang resolution po ay maaaring opinion nga lamang, maaaring saloobin nga lamang, o ito yung stand o pananaw o posisyon ng isang senador o kongreso, no, congressman sa isang topic o layunin. Okay? So, mayroon po tayong iba't ibang uri ng resolution. Yung joint resolution, ito po talaga ay mayroong bisa ng batas. Dahil ito po ay pinagtibay, no, ng kongreso. Okay. So, sana po malinaw po ang definition ng resolution. Okay. Ang tanong, pangalawang tanong, no, legal ba ang magsumite ng resolution para patayin ang isang impeachment process under the Philippine Constitution and the Senate Rules on Impeachment? Okay, so napakagandang tanong ito na kailangan nating malinawan. Okay, so eto mga kaibigan, hindi ito legal kung ang layunin ng resolution ay pigilan ang impeachment trial na dapat ay isagawa ng Senado. Ibig sabihin, ang impeachment po kasi ay isa sa mga trabaho at katungkulan ng Senado. Kaya kapag natanggap na po nila ang impeachment complaint na mula sa House of Representatives, ito po ay dapat nilang umpisahan. Yun po ang ibig sabihin ng forthwith. So, hindi po legal na magsumite ng resolution kung ang layunin ay patayin po ang impeachment. Okay? Dahil sa ilalim po ng 1987 Constitution, ang Senado ay may tanging kapangyarihan upang magsagawa ng impeachment trial. Kung ang isang senador ay maghahain ng isang resolusyon upang pigilan ang impeachment trial, ito po ay maituturing o masasabi nating labag sa ating konstitusyon. Okay. Ano po ang basihan kung bakit ito labag? Nakapaloob po sa Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution. It says that the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. Okay, so ibig sabihin, kapag ang House of Representatives ay nakapaghain na ng articles of impeachment, obligado ang Senado na tanggapin ito at isagawa ang trial. Hindi ito maaaring baliwalain, i-dismiss,
o harangin sa pamamagitan lamang ng isang simpleng resolution. Okay? Yan po yung nakapaloob sa ating konstitusyon. Ngayon, basahin naman natin ang tungkol sa Senate Rules on Impeachment. Okay. Ang Senado ay mayroong sariling rules of procedure on impeachment trials na talaga namang pinagtitibay bago simulan ang impeachment trial. Okay? So, meron pong sariling rules ang Senado. Pero yung rules na ito dapat ay pinagtitibay muna bago gamitin, bago umpisahan ang trial, okay? Dapat itong procedure na ito ay pinagtibay, okay? Ito na nga mga kaibigan, yung mga Senate rules na pinagtibay, okay? Kapag natanggap na daw ng Senado ang articles of impeachment mula sa House of Representatives, hindi ito maaring tanggihan ng Senado. Pangalawa, ang mga senador ay nanunumpa bilang impeachment court judges. Kaya dapat silang maging patas. Trial proper. Ang susunod na hakbang at gagawin ng Senado ay maaaring i-dismiss ang kaso. Okay? Saka po sila madidismiss yung kaso. Pero, kailan dapat dinidismiss ang kaso? Kailangan munang mag-umpisahan ang trial. Okay? Kailangan munang maumpisahan ang trial. Ano po yung trial na ito? Ito po yung mangyayari sa June 11. Okay? So, after June 11, dito po aalamin, babasahin po ng prosecution's team, ang mga articles of impeachment. O ibig sabihin, ito yung mga laman ng impeachment na kung saan ay maaaring naging dahilan kaya they convicted and they impeached the Vice President sa mababang kapulungan. At ito po yung kanilang gagamiting basihan din para sabihin sa Senado na ito yung aming mga ebidensya. Ito yung mga inilatag naming mga impeachable offenses against the Vice President Sara Duterte. Okay? So ang gagawin po ng Senado, pag-aaralan po nila ang articles of impeachment, pag-uusapan po nila, pagpupulungan po nila ang mga articles of impeachment. No? At kung sa kanilang assessment, ang mga articles of impeachment against the Vice President Sara Duterte ay mayroong masasabi nating justifiable reasons to impeach the Vice President Sara Duterte, there is certainty of conviction, then ito po ay ipapaalam nila sa ating Vice Presidente. And there are 10 days required for the Vice President to respond to the complaint, to the articles of impeachment, and so on so forth. Okay. So, eto po mga kaibigan. Okay. Ang dapat nating intindihin. Ang impeachment ay bahagi po ng check and balance system ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Kasi kung pahihintulutan natin ang Senado o kahit isang senador na harangin ang lehitimong impeachment case sa pamamagitan ng pagsasubmit ng mga resolusyon o boto nang hindi pa nag-uumpisa ang trial, ito po ay maaaring labag sa prinsipyo ng konstitusyon at doon sa tinatawag nating due process of law. Okay? Pinakang conclusion mga kaibigan, legal ba ang magsumite ng anumang resolusyon? Oo, legal na legal. Dahil ito po ay isa sa mga tungkulin at mandato ng legislative branch of the government. It's either Congress and Senate. Legal po. Ngunit, kung ang layunin o laman ng resolusyon ay para pigilan ng impeachment trial against sa isang impeachable officers, ito po ay hindi
tama at hindi naaayon sa ating konstitusyon at maaaring ito ay labag sa ating saligang batas. Okay. Ang tanong mga kaibigan, bakit ba atat na atat kayo at galit na galit kay Senator Bato de la Rosa? Napakinggan ko po ng buo ang kanyang naging pahayag. Okay? Una, ang resolusyon ay hindi pa po niya sinusumite o sinasubmit sa opisina ng Senate President. Ito po ay dinadrap pa lamang. Okay? So, hindi pa po ito binded, no, ng Senado. Ito po ay nasa opisina pa lamang ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon, inamin na ni Senator Bato de la Rosa na siya nga ay gumawa at nag-draft na ng impeachment resolution against the Vice President Sara Duterte. Okay? Inamin na po niya. Pero ang tanong, inilabas na ba niya ito? Meron na ba siyang pirma? Okay. So, kung naiintindihan po ninyo yung ginagawa ni Senator Rolando Bato de la Rosa, malinaw po niyang sinabi na ang resolution na kanyang sinulat ay draft lamang. Ito po ay maaari niyang isumite kapag nag-umpisa na ang trial, which is sa June 11. Ngayon, tinanong niyo ba kung ano ang laman ng impeachment na yon? Tinanong niyo ba yung resolution na yun kung anong laman niya? Oh. Hindi niyo po tinanong kung ano ang laman ng resolution na yon. Pero binanggit po niya sa kanyang video. Okay? Nang siya po ay ma-interview. Ano ang laman ng resolution na yon? Ang laman ng resolution na yon ay ang kanyang posisyon, ano yung kanyang tingin pagdating sa impeachment process. Ano-ano yung mga posibleng laman ng resolution na yon. Hindi ko pa nababasa yung laman ng resolution na yon, pero ito ang sa tingin ko ay laman ng resolution na yon. Okay? Una, ang pagtawid ba ng impeachment trial mula sa 19th Congress papunta sa 20th Congress ay maaari at posible ba? Okay? Base sa ating konstitusyon, ma-expired na po ang impeachment at hindi maaaring idiretso sa 20th Congress. Ano po ang rationale dito na aking nakikita? Kung ikaw ba ay bagong senador o bagong kongresista, sabihin nating may isang programa na pinondohan ng nakaraang administrasyon, may utang, sandamakmak na issue, tatanggapin mo ba at malilipat sa iyo ang duda? Malilipat sa iyo ang blame? Kung ako po ang tatanungin, hindi ko tatanggapin. Bakit? Ang ibabalik ko sa kanila, ang lakas ng loob ninyong magsampa ng impeachment, tapos hindi ninyo nilinaw kung ano ang dahilan, hindi ninyo sinuri kung mabigat ba ang inyong hawak na ebidensya, tapos ipapasagot ninyo sa amin, kami yung uutusan ninyo, 20th Congress. Para sa akin, hindi po maaaring itawid. So, yan po yung maaaring laman ng resolusyon ni Senator-elect Rolando Bato de la Rosa. Pangalawang laman, ang impeachment ayon sa ating konstitusyon, isang beses lamang maaaring isampa in a year. Meron tayong 1 year bar na kung saan ay hindi po maaaring magkaroon ng dalawa, tatlo o higit pang impeachment process or trial or complaint sa isang impeachable officer sa loob ng 1 taon. Malinaw po yan sa konstitusyon. Pangatlo na maaaring laman ng resolusyon ni Bato de la Rosa,
mag-e-expired na po ang 19th Congress. Kulang na po sa oras at panahon. No, kulang na po sa oras at panahon. Okay? Yang tatlong dahilan na yan, mga kaibigan, yan po yung tinatawag nating gray areas pagdating po sa usapin about the impeachment. Sino po ang kinakailangang maglinaw ng mga yan? That's Supreme Court. Okay? Dapat Korte Suprema po ang gagawa ng paraan upang linawin, upang i-clarify itong mga katanungang ito. Maaari bang magtuloy-tuloy ang impeachment from 19th to 20th Congress? Wala bang lalabaging batas kapag 1, 2, 3, 4 impeachment process ang mangyayari sa iisang tao sa loob ng isang taon? Wala ba itong violation? Okay? So, kapag ma-expired na po, no, pagdating po sa panahon, ay nakadepende ba yung impeachment doon sa calendar ng Senado? Naka-establish po kasi ang calendar ng Senado pagdating po sa impeachment o sa iba pang mga trabaho po nila. Hindi maaaring baguhin ang plano. So kung ang plano ay may natapik na, okay, ibig sabihin nakalatag na itong mga prosesong ito tungkol sa impeachment at iba pang mga dapat na gawin ng Senado, hindi pwedeng mabago yun kasi nga ma-dislocate yung schedule, magugulo yung schedule kung basta-basta na lamang tayo magsisingit ng kung ano-anong mga trabaho. Okay? So yan ay ilan lamang sa posibleng laman ng resolution ni Senator-elect Bato de la Rosa. Ngayon, tama ba ang resolution na ginawa ni Senator-elect Bato de la Rosa? In my humble opinion, yan po ay tama, naaayon sa konstitusyon, naaayon din sa Senate Rules on Impeachment. Kung ang resolution na kanyang ginagawa sa kasalukuyan ay isusumite niya kapag naumpisahan na ang pag-uusap tungkol sa articles of impeachment against the Vice President Sara Duterte, which will happen by June 11, 2025. Okay? Kapag ngayon niya po isubmit yung resolution na yan, illegal po yan. Hindi po yan nararapat. Unconstitutional po yan. Pero kung isasubmit niya yan sa mismong araw na kung saan ay nag-uusap na tungkol sa articles of impeachment at nalaman nila that there is substantial evidence to impeach the Vice President Sara Duterte, then the resolution will become valid and legal. Kasi after that, susulatan na po ng Senado ang Vice Presidente. Hihingan na po ng kanyang paliwanag. O ito po yung mga laman ng articles of impeachment against you, Madam Vice President. Can you comment on this? Can you send your feedback within 10 calendar days? Okay? So, yun po yung sinasabi natin na legal na po yung resolution kasi ganyan din po ang isasagot ni Vice President Sara Duterte kapag nag-umpisa na ang pagdinig sa impeachment. Okay. So, yan po guys. Kailangan nating matuto. Kailangan nating alamin kung ano ba ang ating kumbaga kung ano ba ang nasusulat sa ating saligang batas. Okay? Para sa mga ganitong kaalaman at impormasyon mga kaibigan, nandyan po sa yellow box o sa shopping cart ng description ng video na ito
ang isang libro tungkol sa impeachment. Pag-aralan po ninyo ang iba't ibang mga impeachment na naganap mula noong 2020, no? Mula po ng mga nakaraang taon dito sa Pilipinas. Okay? Ano po ang nangyari doon sa impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, impeachment ni Corona, at iba pang mga opisyal ng ating pamahalaan. So, kailangan din po nating magbasa, mag-aral. Madali lang naman pong intindihin ang mga nakasulat sa ating saligang batas. So, kung nais nyo namang matuto at pag-aralan ang ating konstitusyon, ay nandyan din po sa ating yellow box o shopping cart sa YouTube. Okay? So, mura lamang po yan. Madali po kayong matututo kasi yan po ay ipinaliwanag ng mga abogado po mismo, mga author ng impeachment. Ngayon, kung gusto niyo naman pong magkaroon ng kopya ng isang manifesto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay nandyan din po sa yellow box, mga kaibigan. Okay? So yan po lamang mga kaibigan. Lagi po nating tatandaan, lamang ang may alam. At syempre, kung nais po ninyong madagdagan ng inyong kaalaman, bukod sa pakikinig, kinakailangan din po nating magbasa, mag-aral upang hindi po tayo kaagad maniwala sa mga sasabihin ng kahit sino. Kahit po sa akin, hindi ko po sinasabing maniwala po kayo. Kaya para mapatunayan ninyo na tama at totoo ang sinasabi ng ilan sa mga napapanood po ninyo sa mga iba't ibang social media platforms, ito na po ang pagkakataon ninyo. Magkaroon po kayo ng initiative para magbasa ng ating batas, ng konstitusyon, at ng iba pa pong mga kaparehong aklat. Okay? So yan lang po muna. Magandang araw at mabuhay po kayo.